Ding. Ayun. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. At kumusta Morning naman po, ang... sir. Yes, thank you. Thank you sa pag-respond. Ayan. Kumusta naman ang Holy Week nyo? Naging holy ba kayo or baka nag-shot lang kayo ng barkada? Pero ayan, no? Welcome back sa microbio portion. No? Microbio lecture natin. So, balik agad tayo sa simula ng lecture at i-share ko yung aking screen for that. Ito. Ayan. So, ayan. Kita nyo ba siya? Stop ko na lang din ang aking video. Ayan. Participants, chat. Okay. Ayan. Okay. So, clear ba? Nakikita ba guys yung ating fixation and staining lecture? Yes po, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, ang lecture na to today ay dalawang short lecture siya. Kaya pinag-isa ko na lang kasi maikli lang ayan, kung makikita nyo, 23 slides lang to, si lecture 3.1. At ang ikli lang niya kasi more on dun sa method siya at madami lang talagang pictures kaya medyo humaba na konti yung fixation and staining. Pero ang konti lang niya kaya mabilis lang siyang tapusin. Yung sunod dito is yung ating identification and classification of microorganism. That's lecture 4. And after lecture 5, doon na tayo mag-first LE. So malapit-lapit na yung ating LE. Ayun, at malapit na din tayong mag-breakdown. Dahil sa napakadami nangyayari at dahil sa gobyerno. Anyway, hayaan na natin. Let's move on. Try natin mag-move on, no? Kahit mamatay na ang tao. Ayun. Anyway, fixation and staining. Welcome to fixation and staining. So learning objectives lang, madaling learning and objectives. So simple lang yung mga objectives natin dito. Ang una is to explain the purpose, kung bakit nga ba tayo gumagawa ng smear preparation, kung bakit tayo nag-fixation, at syempre kung bakit tayo nag-stain, no? Kung bakit nga ba natin why bother to do staining in first place dun sa ating mga specimen dito sa micro. And syempre, dahil nga pinag-usapan natin yung stain, no? Pag pinag-uusapan mo yung stain, pag-uusapan mo dyan yung mga iba't ibang klase ng types ng dyes. Okay? Meron kang acidic and basic dyes, so yung mga yan. Pag-uusapan natin yung iba't ibang klase mga dyes na ginagamit dito sa micro. And then, after nun, pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng staining methods at yung kung saan sila ginagamit. Okay? So, simple lang siya. Okay, simulan natin kay fixation. So, meron tayong dalawang klase ng fixation. Wait, ano nga ba si fixation? Siya yung proseso kung saan pinipreserve natin, no? Either external and internal structures ng cell mo, no? Parang pag sinabi natin fixation, finifix natin, no? Finifix natin sa certain position yung mga cells na gusto nating mag-view. So, pinipreserve natin yung mga cells na to, no? Pag sinabi natin fixation na ganyan. Okay. So, meron tayong dalawang klase ng fixation. Meron tayong heat fixation at chemical fixation. So, ang pagkakaiba lang naman nila, yung heat, syempre, gumagamit siya ng heat. At ang problema kapag gumamit ka ng heat pang fix ng organism mo, although na-preserve mo yung external morphology, yung internal structure niyan, kasi nga hinihit mo siya, no? Kahit konting heat lang yan, masisira yung fine internal structures niya. Although yung external structures ay okay pa rin, no? Pag hinit fixation mo. Yung chemical fixation naman, ano nga ba to? Ito yung gumagamit tayo ng kung anek-anek na mga chemicals like your acetic acid, formaldehyde, no? Yung mga parang ginagamit din natin sa ZO102 nyo, no? Pang chemical fixation naman. So ang kagandahan dito pag sa chemical fixation, both yung internal, no, both internal at external ay na-preserve. Both internal and external structure. Yun ang pagkakaiba niya sa
heat fixation. So paano nga ba ito ginagawa? Una, ang gagawin natin dyan is magkikreate tayo ng tinatawag nating bacterial smear. So paano ginagawa si bacterial smear? Ayan, kung makikita nyo itong picture dito, may slide ka dyan. No? Ayan, ayan. Ito yung kamay ko, kunwari. Pero maputi, so hindi ako yan. Nakuha ko lang yung picture dyan. Anyway, so paano nga ba ginagawa yung bacterial smear na to? From the name itself, ano lang siya, smear talaga, no? Parang nag-smear ka ng bacteria dito sa ating glass slides. So paano siya ginagawa? Kukuha ka lang ng, kunwari, droplets ng tubig, papatak ka dyan ng tubig, no? Mga dalawang droplets ng, dalawa or tatlong drops ng tubig, or kahit isa lang, basta may sufficient amount of water na dyan. And then, mag-scoop ka ng bacteria at i-emulsify mo dito, no? I-smear mo dito. Ikakalat-kalat mo siya dyan hanggang mag-create ka ng thin layer of bacterial smear in the surface of your slide. So, after nun, kapag by heat fixation yung gagawin natin, if-flame natin ng konti ito para mag-evaporate yung nilagay nating tubig at yon, ma-fix na, no? Yung mga bacteria dun sa ating, ayan, sa slide mo. Okay? Okay ba yan? So, ganun lang yung paggawa ng bacterial smear, no? Kukuha ka lang ng, papatakan mo ng tubig, gamit yung loop, no? Mag-fish ka ng, ang ginagawa namin dito, may inoculating loop ka, so ito yung loop. Ayan. Ito yung ilalagay namin sa distilled water, kailangan distilled water siya, or sterile water. Tapos, mag-fish ka ng 3 loops ng tubig at ilalagay mo sa slide. And then, mag-fish ka naman ng bacteria ulit. Tapos, i-emulsify mo dito. Ikakalat mo siya dyan. Hanggang maging super thin layer siya. Kailangan, ito yung kailangan yung maging technique dito. Kailangan maganda yung pagka-prepare nyo yan. Kasi, kapag medyo maapal yung nagawa nyong bacterial smear, pangit yung lalabas na kapag in-stain nyo na siya, no? Mahirap siya makita pag makapal siya. So, as much as possible, papanipisin nyo. Huwag kayong pag kumukuha kayo ng, nakahiwalay yung ano natin. Pag kumukuha kayo ng bacteria dun sa inyong slant, no? Huwag masyadong madami. Konti lang na, okay? Konti lang yung kailangan yung kunin. Konti lang yung kailangan yung scoop at ilalagay nyo dito. Kasi kahit dumikit lang yung loop mo dyan, kahit itong loop lang na ito yung dumikit, napakadami na nun actually. So yun yung technique na gagawin nyo. Konti lang, then saka nyo i-scatter dito sa circle na to, no? Para maagawa yung bacterial smear. And then if you fix nyo by heat fixation. Ito yung ginagawa natin lagi dito sa laboratory, by heat fixation. Hindi tayo usually gumagamit ng chemical fixation for bacteria. Well, din sa microlab natin. Okay? Okay. So, yun yung pag-prepare ng bacterial smear at fixation, no? Through heat and chemical fixation. Okay ba tayo doon? Clear tayo sa paggawa ng smear, ha? Ito yung kailangan nyo ma-practice din siguro pagbalik nyo na dito sa UP Baguio kung paano gumawa ng bacterial smear at yung pag-fix niya through heat. Ang technique din dito, guys, pag hini-heat nyo, huwag nyo papaboil, no? Pag nag-boil yung tubig dito, ay wala na. Patay na yung, sira-sira na yung pati external structure ng bacteria nyo. Wala nang kwenta, wala na kayong makikita sa microscope nyo, kahit i-stain nyo pa. Kaya gentle flame lang yung gagamitin nyo. As in, itatapat nyo lang siya. Kung wari ito yung alcohol lamp, ayan siya. Ang galing ng drawing ko. So, ayan yung lamp, no? Ang pangit. Ibang itsura niya. So, ayan yung flame. Kapag tinatapat nyo, medyo malayo ng konti dun sa alcohol lamp. Tapos, hayaan nyo lang siyang mag-evaporate, no? Eventually, na dahan-dahan. Yung pag-evaporate ng water droplets na nilagay nyo dito. Okay? So, ganun lang siya. Ganun lang kasimple si bacterial smear at si fixation. Next, syempre pag-uusapan natin yung mga klase ng stain. So, ano nga ba ang stain, no? Pag sinabi nating stain, yan yung mga ayan. Nawala.
Hello? Hello, guys? Nawala ba? Nawala po kanina pero bumalik na po. Okay, good, good. Andiyan pa rin ba? Nakikita nyo pa yung... Saan nawala? Saan banda nawala? Ngayon, ano lang po, after lang po nung sa fixation. So dito... Okay, so clear tayo dun sa staining. Sa staining, sa bacterial smear preparation. Sa fixation. Okay pa tayo dun, no? Yes, sir. So, ayan. Okay, si stain. So, pag sinabi nating stain, yan yung usually mga salts yan. No? Mga salt, no? Composed ng positive or negative ion. At meron tayong tinatawag na chromopores. Ano nga ba yung chromopore? Pag sinabi din natin chromopore, ito yung part ng dye na responsible for color, no? Yun yung colored portion ng dye, no? Essentially, ang nangyayari lang naman diyan, kung maalala nyo, kung ano nga bang ibig sabihin nun, yung chromopore portion mo, siya yung nag-ano ng UV, no? Nag-bounce off ng mga UV, sorry. Hindi UV, ng visible na spectrum, no? Ng light. Kaya siya makulay kapag tinitingnan natin. So yung chromopore mo, siya yung may kulay dun sa na portion ng dye mo. At kapag yung part nung dye na to, no? Kapag yung dye na yan, yung part niya ay yung positive part, no, ng dye, tawag dito. So kapag sinabi natin yung, ayan, so kapag cationic chromopores, at ito naman yung anionic chromopores, kapag positive portion nung dye na to, yung may kulay, okay, tawag natin doon ay basic dye. Pag yung negative naman na portion niya, no, anionic chromopore yung may kulay, acidic dye naman ang tawag natin doon. Bakit natin pinag-uusapan tong ganito? Kasi importante itong charge na to, no? Yung charge nung dye na ginagamit mo. Kasi, maalala nyo, si bacteria, ang general charge niyan usually, no? Ang charge nila is negative, no? Negatively charged sila dahil sa kanilang coating din. At dahil negative yung most bacteria natin, kailangan mo ng cationic dye para ma-stain sila. Okay ba yan? Para kumapit yung dye sa kanila, kumbaga, no? Kapag anionic yung ginamit mo, syempre marerepel lang yung dye na yan ng bacteria mo. Hindi siya ma-stain, kumbaga. Okay ba? So ayun, mga example ng basic dye natin, meron tayong so mga cationic basic dye, no? So pag sinabi nating cationic, yung colored portion, yung chromopore niya ay nandun sa positive na ion nung part ng dye mo, nung molecule mo. So mga examples nito ay yung methylene, ay shockers. Ayan. Methylene blue, yun yung mga examples natin dyan. Crystal violet, at si saffronate. Yan yung mga basic example ng ating basic dyes natin. Yung mga acidic dye naman, yung mga anionic, na may mga anionic chromopores, sila nigrosin, okay? Sila Congo red, yan, dyan papasok. Ay, mali spelling. Ayan. So ito naman yung mga negative portion niya yung may color. Okay? Okay ba? So dahil nga negative portion yung may color dito, hindi niya ma-stain yung bacteria mo na in general ay negatively charged, no? Sila anionic. So instead na ma-stain yung bacteria, yung background yung ma-stain kapag gumamit ka ng mga anionic dyes. So marami pang example niyan, pero yan, sila yung mga classic na makikita nyo dito. Okay. So ayun, no? Nakita nyo ba? Nakita yung nangyari? Nung naglagay tayo ng stain, ayun. No? Ayan, nag-show sila. No? Kanina wala pang stain. Ayan. Wala kayong makikitang mga bacteria doon. Nung naglagay tayo ng stain, ayan. Gumanda yung buhay, makulay na yung buhay. Nagpakita na yung mga bacteria mo. May mga bacteria pala doon sa taas kanina. No, na hindi mo makita kasi nga, usually colorless yung mga to. Under natural, no? Na wala ka pang pinaglalagay. Kaya mahirap sila makita under microscope na walang stain.
So yun yung purpose nila, para mas mataas yung contrast, mas madali yung makita sila. Okay ba? Okay ba yan? Ang ganda ba? Di ba? Ang ganda ng kulay. Tingnan mo. Makikita nyo pa yung rod shape niya. No? Yung mga bacillus mo, yung mga focus mo andyan. Dahil sa staining lang. At napakadaming kulay nito. Sana ma-experience nyo pag balik nyo sa UP. Okay. Types of staining. So ano nga ba yung mga types of staining natin? Meron tayong simple staining. Ito yung gumagamit lang tayo ng single basic dye. So basic dye, ibig sabihin, cation chromophore, okay ba? At pag gumamit tayo ng simple staining, isa lang yung gagamitin natin na dye. At makikita nyo na din yung size, shape, yung arrangement ng cell, kung cocos ba siya, kung bacillus ba siya, kung nag-aggregate ba siya, no? Mga ganon. Merong mga bacteria na always in tandem, mga ganyan. Merong parang grape-like, no? Merong mga bacillus na nagdidikit-dikit na ganyan. Makikita nyo yun kapag gumamit kayo ng simple staining. Kahit simple staining lang, makikita nyo. Pag sinabi naman nating differential staining, ito yung gagamit tayo ng more than one dye to distinguish different cells, no? Based on their varying chemical structures, chemical composition. Usually nung kanilang outer covering, nag-differ across taxa. So differential staining yung gagamitin natin doon to distinguish, no, different cells, no, different organism na may pagkakaiba sa kanilang chemical structures, no kanilang coating, kumbaga. Okay? At yung sa special staining naman, dito yung magre-reveal, ito yung kagandahan dito, mare-reveal nila yung special microbial structures. So dye lang din yung gagamitin natin dito, stains lang din, pero makikita natin yung iba't ibang klaseng mga structures, no? Katulad ng flagella mo na hindi ma-reveal ng basta-bastang dye lang, no? Kailangan may special type of staining dyan. Tsaka kung maaalala nyo, kapag yung mga flagella na yan, medyo fine structure yan, di ba? Na mahirap kapag basta-basta mo lang hinit-fix yung organism mo, masisira yan. So may mga special type of staining para ma-reveal yung mga finer structures na yun. Okay ba? So ayan, dahil nga simple lang si simple stain, no, from the name, hindi na natin siya i-discuss kasi ang ginagawa lang naman doon, magpapataka lang kung may bacterial smear ka na, magpataka lang ng basic dye, okay na yan. Makikita mo na yung cell. Hayaan mo lang magdumikit yung stain and then okay na. Kaya simple lang siya, no? Lagi mo siyang may encounter at madali niyo siyang maalala, si simple staining. Okay? Simple staining, cationic dyes dahil negative charge yung bacteria mo. Ngayon, punta agad tayo sa discussion ng differential staining. Kasi ito yung mas madaming konseptong kailangan nyo matandaan, no? Lalo na sa laboratory nyo kasi magagamit nyo ito sa lab at sa thesis nyo at sa exam na din, yung mas malapit na mangyayari, yung exam nyo. Okay, so sa gram staining, ano nga bang gram staining? Ito yung ginagamit natin na differential staining to differentiate between what we call gram-positive at gram-negative bacteria. Ito ay dinevelop ni Hans Christian Gram, no? At ang kagandahan dito, makulay itong staining na to. Okay? Sa gram staining din, makikita nyo madi-differentiate nyo yung shape, kung rod ba siya, kung vibrio ba siya, kung cocos ba siya, yung arrangement din ng cell mo, at syempre, true color difference. Kasi si gram-positive mo, kay pag na perform mo properly si gram stain, no? Yung mga gram-positive, sila ay magkukulay purple. Yung mga gram-negative mo, sila yung magkukulay red. Okay? Purple or violet to. Sa mga medyo, yan. Purple or violet. Okay? Si gram staining din natin, they work best, ayan sabi dyan, with younger cells. So, sa tingin nyo, bakit kaya siya
nag-work best sa younger cell? Sige, mamaya siguro. Mamaya. Para tingnan muna natin yung step kay gram staining, no? Para ma-answer niyo yan sa ating recitation. Bakit kaya sa younger cells siya nag-work best? Okay, so ganito yung proseso ni gram staining. So si gram staining, ulitin natin. Yan siya. Simple lang yung proseso niya, no? Meron tayong 4 na process sa lahat ng karamihan. Ayan. In general, no, meron tayong 4 laging proseso dito sa staining na to. Parang ito yung format na iisipin nyo lagi. Yung una ay maglalagay tayo ng primary stain. Ito yung primary stain na tinatawag natin. At sa gram staining, yung primary stain natin is si crystal violet. Di ba? Di ba? Hindi ba kayo nagagandahan dun sa name? Crystal violet. Ang cute, di ba? Anyway, so ganun, no? Ganun ka-cute yung mga names ng dyes natin. Crystal violet, malachite green. Pwede nyo ipangalan sa anak nyo kung trip nyo yun, no? Crystal violet, malachite green, sapronine, mga ganun, methylene blue. Anyway, so si crystal violet, yun yung primer stain na ilalagay natin. Then maglalagay tayo ng mordant. Pag sinabi nating mordant, ang ginagawa lang yan, ang purpose niyan, is to enhance the binding ng primary stain mo dun sa cells, no? So magko-combine ang mordant natin dito ay si iodine, no? Ayan, si iodine yung mordant natin. Mordant 1. Mordant, hindi. Anyway, so si iodine yung mordant natin. So ang gagawin ni iodine, i-enhance niya yung binding ni crystal violet dun sa cell. Pero dun lang sa cell ng ating gram-positive bacteria. So kapag nagkaroon ka na ng decoloration ng alcohol, pag winash mo na yan ng alcohol, no, dinecolorize mo na, yung mga gram-positive na bacteria, ayan, sila, hindi sila madidecolorize. Kasi nga, dahil kay iodine, no, si iodine, pinakapit niya yung primary stain natin na si crystal violet dun sa cells. So, ang last step is mag-a-apply tayo ng tinatawag nating counter stain. So magka-counter stain tayo. Ayan, para ma-stain naman yung other else, no? At ang prinsipyong tatandaan nyo dito, once na nag-acquire na yan ng stain, hindi na siya ulit mag-acquire ng panibagong stain. So parang ganun yung iisipin nyo dyan. So dahil nga may stain na tong mga to, hindi na sila ma-stain nung counter stain natin na si safranin. Si safranin, medyo kulay pink yung itsura nito, yung kulay niya, no? So ayan yung na-stain ng safranin. Ito, hindi na sila tatanggap ng other color, yung mga gram-positive na bacteria. So ulitin natin, meron tayong 4 na proseso. Application of your primary stain. At ang case ng primary stain natin dito ay si crystal violet. Maglalagay tayo ng mordant. Ang ginagawa ni mordant, i-enhance niya yung binding ng primary stain dun sa cell. Then alcohol for decolorization, no? Di-decolorize natin yung cell. Ang madi-decolorize lang ay yung mga gram-negative. So bakit ganun, no? Bakit hindi na di-decolorize? Bakit si gram-negative lang yung na-decolorize? Bakit nga ba? Kung titignan nyo kasi yung difference ng ating gram-positive na mga organism sa gram-negative, no? Kung titignan nyo sila, ayan siya. Clear pa ba? Andiyan pa ba ako? Wala na. Yes, sir. Ayan. So clear pa, no? So ang difference nila, kung mapapansin nyo dito, si gram-positive, ayan o, tignan nyo to. Tingnan nyo tong red na to, portion na to. Ayan. Makikita nyo, yung red portion na yan, ang tawag natin dyan ay yung peptidoglycan layer. At usually sa mga gram-positive na bacteria, yung peptidoglycan layer makes up for about 90% nung kanilang, ang tawag dito, nung thickness nung cell wall nila, no? Nung kanilang coating na yan. Sa mga gram-negative, only 10% yung peptidoglycan layer. No? Manipis lang siya, ayan lang siya. At yan yung prinsipyong ina-exploit ng gram staining, no? Yung pagkakaiba-iba ng mga organisms sa thickness ng kanilang peptidoglycan layer. Pag sinabi natin peptidoglycan, from the name itself, no? Madidiscuss pa natin to later on sa lecture 5.
Pero pasadahan na natin siya ngayon. No? Pag sinabi natin peptidoglycan, peptido means parang protein, di ba? Peptide bonds, di ba? Protein, so may mga amino acid siya. Pag glycan, di ba? Glycan, sugar, di ba? Glucose, glycan, no? So may protein sugar ka na coating, kumbaga, pag sinabi natin peptidoglycan. Kasi may mga bonds yan ng sugar amino acid. Anyway, so ayun, no? Kay gram-positive, makapal yung kanyang peptidoglycan. Kay gram-negative, medyo manipis na yung kanyang peptidoglycan layer. No? Okay? So yun yung in-exploit ng ating gram staining. Yung varying thickness ng peptidoglycan layer ng gram-positive at gram-negative na bacteria mo. Okay? So dahil nga may varying thickness, kapag nag-apply ka na ng decolorization, nag-apply ka ng alcohol, yung crystal violet mo at si iodine complex, no? Si crystal violet, magko-complex yan kay iodine, matatrap sila dito sa thick layer na to. No? Kapag naglagay ka ng mordant at crystal violet. Pero dito, hindi siya madaling matatrap, no? Madali siyang ma-decolorize ng alcohol. Okay ba? Okay ba yun? Kasi manipis lang yung peptidoglycan na to. So si crystal violet iodine complex natin, hindi siya natatrap dito, pero dito natatrap siya. No? At at yun nga, kaya si gram positive mo ay violet, si gram negative mo dito ay pink. No? Or purple to. Okay lang din purple. Ba kasi, oo. Tama ba? Or colorblind ako. Purple, di ba? Tama. Ang purple ay medyo violet din yung kanyang kulay, di ba? Or close. Basta eggplanty. Yung kulay niya. Okay? Ayan, no? Ito yung makikita nyo sa lab, no? Baka hindi siguro ganito kaganda pag first time nyo palang gagawin. Pero ayan, no? Makikita nyo, ayan, malalaman nyo na yung shape niya. Yung shape nito mga to, bacillus yan, no? Rod shape, oh. Meron ka mga coccus shape, may mga vibrio ka pa dyan. Ito, alam mo na to, na gram positive to. Ito, gram negative to mga to. So yun yung differentiate nyo kapag gumamit kayo ng gram staining. Again, ang prinsipyo niyan ay yung varying thickness ng kanilang peptidoglycan layer. Okay. So sa exam, ganito yung mangyayari dyan, no? Obserbahan nyo yung bawat step ng ating gram staining. No? So kung i-compare nyo, kung itatabulate nyo, application ng primary stain, sabihin natin may gram positive tayo, gram negative tayo. Anong kulay nung gram positive mo? Para silang violet. Yung gram negative mo din, violet din. Yung paglagay ng iodine, parehas pa rin silang violet. Yung pag-decolorize, doon na lang sila nag-iba. No? Naglagay ka ng, sabihin natin, ethanol. Yan, gawin natin eto. Yung gram positive mo, yun yung violet. Ay, naglaga ako. No? Yung gram negative mo, colorless na. Colorless. Okay? Doon sa counter stain naman, paglagay ng counter stain, counter, syempre violet pa rin siya kasi nga hindi na matanggal-tanggal yung crystal violet iodine complex na yon. Dito magiging siyang pink. So ganyan yung kakabisahin nyo dito, no? Kung anong color nila dun sa different steps na to. Okay ba? Moving on. Rinig pa ako? Andiyan pa? Okay. Hello? Andiyan pa rin? Okay. Breakfast, sir. Yes, sir. Acid fasting. Yes, thank you. Ayun pala, no? Nakalimutan natin yung tanong natin. Ayan, balik tayo. Ayan, sabi kasi dito, di ba? Works best with younger cell. So bakit nga ba gano'n, no? Bakit nga ba sa tingin nyo gano'n? Ba't siya nag-work best in younger cell? Kasi, yung older cells natin, medyo pangit na yung kanilang cell wall, no? Mababa na yung kanilang wall stability, no?
yung cell wall stability nila. Kasi nga medyo matanda na sila. Kapag yung culture mo nandun na sa point na medyo matagal na, no? Medyo matanda. Kunwari naka-rep na yan ng pagkatagal-tagal, no? Yung mga cell mo, medyo nadidegrade na yung kanilang cell wall, medyo pangit na yung stability ng cell wall nila. Kaya kahit gram-positive sila, nabibleach pa rin sila. No? Nabibleach pa rin sila ng alcohol. Hindi ko makapit yung crystal violet mo dun sa cell. No? Kasi nga medyo pangit na yung kanilang, ang tawag dito, yung cell wall nila, no? Kaya madali sila ma-bleach ng alcohol kahit gram-positive sila. So ang tawag natin doon, nagiging gram variable yung ano nila. No? So nagiging gram yung kanilang stain kapag old yung cell mo, no? Pero, okay, kung makikita nyo dito, hindi lahat ng cell, hindi lahat ng cell ay masasabi mong gram-positive. Hindi lahat ng mga organism masasabi mong gram-positive. Hindi lahat ng mga bacteria mailalagay mo sa box ng gram-positive, gram-negative. Meron talagang mga, aside from dun sa mga old cultures, no, meron talagang mga naturally gram-variable na mga organism. Na minsan, magiging gram-positive sila, yung pag, tinest mo for gram staining. Pero minsan, hindi sila gram-positive. Gram-negative naman sila. May mga naturally gram-variable yung ID for gram staining. Kasi nga medyo yung ating ginagamit na prinsipyo dito, medyo medyo loose, no? Medyo loose siya. Sa thickness lang siya nung peptidoglycan layer mo. So yun yung mga noteworthy na mga bagay-bagay sa gram staining. Okay, next staining is the acid-fast staining. So sa acid-fast staining, ito naman yung dinevelop ni Franz Zeil at Frederick Nielsen. At ang acid-fast staining naman ay specialized to stain the cell of nocardia and mycobacteria. Yung mga example natin dito kay mycobacteria, yung Mycobacterium tuberculosis, yan yung pinaka-sikat dyan, no? Kung maano nyo sa TB. TB na tuberculosis, hindi sa TB na television. Anyway, so mycobacteria, no, at nocardia, yung mga genus under this, yung na-stain ng acid-fast staining. So kapag nocardia yan, mycobacteria yan, positive yung kanilang acid-fast stain. No? Kapag others, negative yung kanilang acid-fast stain, yung ID nila dito. So, ano nga bang pagkakaiba nila? Yung mga positive, magiging pink. Yung mga negative sa acid-fast stain, blue naman yung kulay nila. Okay? So, yun yung tatandaan yung kulay difference. Yung color difference nila. Okay. So, bakit nga ba sila lang yung na-stain using this type of staining? Kasi si nocardia and mycobacteria, meron kung andito pa rin yung gram-positive, gram-negative natin. Yung genus na to, sila, no, si mycobacteria and nocardia, yung genus nila, hindi sila basta-bastang genus. Meron silang tinatawag nating LPS layer. Itong layer na to, no? LPS. Ito yung lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide layer. Okay? Lipopolysaccharide layer. LPS layer. At yung LPS layer ng mga to, meron siyang makapal na, mycolic acid. At yun yung nagdi-distinguish from them. Kaya sila na-stain. Hindi sila basta-basta na-stain. Kaya nga tayo gumagamit pa ng acid-fast staining. Kasi yung thick na yan, yung thick mycolic acid layer na yan, resistant yan sa desiccation, sa mga disinfectants, no? At sa staining din, no? Medyo makapal kasi siya. At ire-repel niya yung mga bagay-bagay. Yung mga basic dye nyo, yung mga cationic dyes natin, mare-repel nitong layer na to ng mycolic acid natin. Kaya sa acid-fast staining, may ginagamit tayong kakaibang procedure. So ito yung procedure natin. Siyempre gagawa ka din ng bacterial smear. Okay? Tapos lalagyan mo ng Carvolf fuchsin, no?
Ayan, si carbofuscin dye. Yan yung gagamitin natin. Okay pa ba? Andiyan pa ba kayo? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ayan, Yes, sir. si carbofuscin. Yes, thank you. Ayan. So, yung stain na primary stain na ginagamit natin dito, yung primary stain na ginagamit natin is si carbofuscin. Oh? At gumagamit tayo na, ayan, kung makikita nyo dito, ini-steam natin, no? Over boiling water for 8 minutes. Ang ginagawa namin dito noon, at talagang matagalan to, no? Para kumapit, no? Lalagyan mo ng konting heat. Kumbaga, si heat dito, no, yung pag steam diyan, ayan yung bacterial smear na ginawa mo, papatakan mo yan ng carbofuscin, medyo reddish yung or pinkish yung kulay ng stain na yan, no? Ayan siya diyan. So kung makikita nyo, i-steam mo yan ng matagal-tagal para mag-penetrate yung, kasi nga 'di ba, makapal yung kanyang mycolic acid, medyo resistant siya sa staining. Kaya mag-apply ka ng heat. Si heat mo ngayon dito, siya yung nag-a-act as mordant, 'di ba? Para siya yung mordant, siya yung nag-enhance nung pag-bind ng primary stain dun sa cell mo. No? After cooling, i-decolorize mo pa rin ng acid alcohol naman for 15 to 20 seconds. Tapos i-rinse mo ng water and then maglalagay ka na ng methylene blue as the counter stain. Then rinse ulit, blot, dry, and then ito na yung magiging itsura niya. Medyo pangit yung itsura nito kasi nga yung ibang cell dyan na sira-sira kasi nga nag-steam bath ka. Kaya pina-steam mo, medyo na-destroy yung ibang structures. Pero ang difference dito, ayan, kung makikita nyo, ito yung mga, ayan sila yung mga under the genera ng Nocardia at Mycobacterium na positive ang acid-fast ID. No? Itong mga to, sila naman yung negative yung acid-fast ID, yung mga blue na na-stain ng methylene blue. Okay? So doon nyo sila madidistinguish. Kapag sa acid-fast staining, kapag kulay pink siya yung positive. Dahil nagstay sa kanya yung carbofuscin dye mo, ano naman to, phenol talaga. Phenol yung nito component ng carbofuscin dye natin. Pero ayan, no? So si heat yung nag-act as counter stain, as mordant. So kung i-gagraph ulit natin, so meron tayong primary dye, si carbofuscin dye. Naglagay ka ng heat as your mordant. I-tabulate ulit natin. So meron kang gram-positive, acid-fast na positive, no? At yan, okay. Tapos yung pangatlong step ay decolorization ulit, decolor. Tapos yung pang-huli is si counter stain. Counter, okay? So kung i-differentiate natin yung mga positive at negative sa acid-fast staining, ulitin natin, ito ay pink pa rin, no? Para silang pink. Okay? Sa application ng primary stain, tama ba? Okay? After heating, pink pa rin sila, no? Silang dalawa. And then during decolorization, no? Kakapit lang dun sa gram-positive. So pink to, ito ay colorless yung isa. Ayan. Siyempre, counter staining, ito pink pa rin. Yung isa ay blue. Dahil ang counter stain natin ay si methylene blue. Okay ba yan? Clear tayo dito, ha? Aalalahanin nyo itong process na to kasi mate-technical tayo niyan, no? Diyan tayo maglalaro ng mga questions natin. Sabihin natin, no? Parang ita-troubleshoot nyo yan, guys. Kunwari, sa lab or sa exam. Hindi ka nakalimutan ng tao kasi loko-loko siya. Nakalimutan niyang mag-apply ng heat. Kakapit pa ba yung stain mo? Pink pa rin ba to? Colorless pa rin ba to? Nakalimutan mo maglagay ng counter stain. Anong kulay nung acid-fast na positive? Anong kulay nung acid-fast na negative yung ID? Okay? Ganon din sa gram staining kanina. Aalalahanin nyo yung stepwise process, no? Kasi ita-troubleshoot natin yung mga pangyayari. Okay ba? So, moving on. So that's gram
Ay, gram. Gram ako ng gram. Kanina pa ako gram. That's acid-fast staining. Next, ito ay under pa rin ng differential staining. Endospore staining naman tayo. So endospore staining ay na-develop ni Alice Schaefer at ni MacDonald Fulton noong 1930s to. At ang kagandahan sa endospore staining ay ini-stain mo yung tinatawag nating endospore. So ano nga ba si endospore? Ano nga ba yung mga endospore na yan? Ano yung mga green-green na yan? Mga spores na yan. So si endospore ay very resistant na multi-layered structure, no? Usually, ano to, parang mga dormant na at tough na of course non-reproductive structures na pinuproduce ng certain class or certain taxa ng bacteria. Usually under the group ng under ng group ng Firmicutes, okay? So under ng Firmicutes phylum. Usually sila yung mga nagpo-produce ng endospore. At ang anuhan din dito, ang kagandahan din dito, usually yung mga organism na makikita mo sa soil, madalas yan, nagpo-produce yan ng mga endospore, mga organism na nasa soil. Madalas magpo-produce yan ng endospore. Kasi si endospore mo, natitrigger yung production niyan during times na mababa yung nutrients, no? Or during stressful time. Kung makikita nyo kasi, yung mga endospore na yan, highly resistant at highly medyo yan, hindi yan agad-agad na sisira ng high temperature, no? Yung mga structures na yan. No? Although natitrigger siya ng stressful event din, yung pag-produce niyan. Kasi kung makikita nyo, yung mga organism na nasa lupa, lagi yan subjected sa stressful condition. Minsan matatamaan ng araw, minsan may UV rays na tatama sa kanila, minsan walang nutrients. No? Hindi naman lagi may plant exudates na available sa kanila. Minsan tatapunan pa natin ng water at kung ano kapag wala tayong kwentang tao. No? So yun, no? Kailangan nilang mag-produce ng mga highly resistant structure na to. At yung mga highly resistant structure na yan, kunwari yan. So kung dun sa culture mo, yung mga cell natin, ayan sila, no? Medyo konti na yung nutrients sa environment. So dun matitrigger yung cell na mag-produce ng endospore sa loob niya. Ngayon, kapag maganda na ulit yung environment, yung endospore na yan, magre-regenerate yan into a healthy, viable cell. So para siyang a last-ditch attempt nung organism mo na mag-survive, no? Under trying conditions. Pero ito yung tatandaan nyo, hindi siya reproductive structure. Kasi yan lang din, yung endospore na yan lang din yung old cell na naging resistant lang, no? Naging resistant na structure. Pero hindi siya nagpaparami through endospore production. So, kung isang cell to, yung endospore na yan, magiging isang cell din. No? Nakamukha din ng original cell na yun. Okay ba tayo doon? So, hindi siya as reproductive mechanism. But it allows the organism to survive, no, during trying times, yung mga stressful times na walang nutrient, na mataas yung UV, mataas yung temperature. Yan. So, matitrigger lang yung production ng mga endospore na yan during certain stressful conditions. Okay? At si endospore mo din, dahil nga, si endospore ay makapal yung structure niya, multi-layered resistant structure, madaming layer yung yung coating ng endospore mo. So kung titignan mo, ayan yung endospore mo, madami yung layers ng coating na nag-a-allow for the endospore to survive, no? Kahit mataas yung temperature and pressure. Ito yung dahilan kung bakit natin tinataas ng 121 degrees yung temperature sa autoclave. Kasi hindi agad-agad ito namamatay kahit i-boil mo yung tubig. No, yung mga endospore na yan. Kaya kailangan mo ng mas mataas na temperature na 121. Ganun. Ayan. Anyway, so yung mga endospore mo, kung makikita nyo dito, ayan, madami siyang layers, no?
At yung layer na yan, itong endospore mo itself, no, highly refractive yan. No? So, anong ibig sabihin natin sa highly refractive? Ibig sabihin itong katawan niya na to, yung mga coatings niya na yan, so kung nasa loob yan ng cell mo, ito yung cell mo, may endospore ka, kahit i-view mo lang yan sa microscope na walang stain, i-bend niya differently yung light. Iba yung contrast ng endospore mo dun sa other components ng cell mo. So makikita mo agad yung endospore mo, no, kahit wala kang nilagay na stain. Kasi nga highly refractive yung structure na to. Na nire-refract niya differently yung light rays, no, compared dun sa other component ng cell mo. So why bother na gawin natin yung endospore staining? What you guys think? What's the reason? Ba't pa natin na-stain? Highly refractive naman pala yung endospore staining natin. Ayan. Anyone? May idea kayo? Di ba? Ba't pa natin i-stain? Alam naman pala natin na yun siya. Sir, yun po ba yung para ma-differentiate po siya sa vegetative cell? Para ma-differentiate sa vegetative cell. Pero na-differentiate na natin siya, no? Kasi nga, iba niya nire-reflect or nire-refract yung light than the cell itself, no? Kasi nga medyo makapal yung structure niya. So iba yung contrast niya dun sa cell mo. So bakit pa natin siya stain? Ba't pa tayo mag-stain ng ganito? Kasi kahit walang stain, no? I-view mo yan sa microscope, dahil nga highly refractive tong structure na to, magsho-show pa rin yan. Magpapakita pa rin yung endospore natin na yan. So bakit pa kailangan natin stain? Wala pala tayong, yes, Dayan. Dahil po ba yun sa wall thickness ng spore bacteria po? Sa wall thickness ng spore. Kaya natin kailangan stain. Opo, need po niya i-penetrate po. Oo, makapal yung wall ng endospore mo. No? Tao naman yun. Pero, balik tayo dun sa question natin. Isipin nyo guys, isipin nyo pa siya. Kahit walang stain, those, sir, to distinguish those with endospore and those without. Well, totoo naman yun, no? Tama naman yung nasabi niya, no? Kasi nga naman, kung hindi tayo mag-stain, hindi, kahit kung sabihin natin, kung wala siya, di ba? Kahit hindi tayo mag-stain, kapag walang endospore yan, wala kang makikita dun sa loob, di ba? Ayan, meron pang isa. Sir, to differentiate spore formers from non-spore formers. So parang parehas lang yung yes. Parang parehas sila lang sinabi ni Nigel at si Desa. No? To distinguish those with endospores and those without. To differentiate spore formers from non-spore formers. Okay. Sige. Ano pa tayong isa pang Sino pang may ibang idea? Madi-distinguish naman natin, no? Pero kahit wag ka mag-stain, madi-distinguish mo yung spore formers, no? Kasi nga highly refractive yung structures. Ayun, ito. Basahin natin yung sagot ni Gabriel Samson. Sir, to differentiate it with other cellular structures. At yun, malapit. Yan yung pinakamalapit na sagot, no? Congrats, Gabriel. Sa iyong sulat ko lang. So, sino-sino kayo? Ito yan. Angel. Wait lang. Mahina kalaban. Desa, Gabriel.
Okay. So, sabi ni Gabriel, ulitin natin sinabi niya, to differentiate it with other cellular structures. Malapit yon, no? Sir, the color of vegetative cell will appear pinkish red, while endospore will appear green po. Tas na po. Oo, ganun naman siya. Yung vegetative cell niya. Ganito highly refractive structure si endospore. Dayan. Ayan, lagay din natin si Dayan. Okay, Gabriel. Okay. Highly refractive structure siya, no? Ibig sabihin, kahit walang stain, madidistinguish mo siya. Pero, okay, basahin ulit na. Sir, I don't think, sabi ni Kian, I don't think refractivity will do much in identifying the structure kasi it's through absorption of light po that we see the structures clearly. Oo, medyo may ganun, no? May ganung ano din siya. At ang kagandahan dito, yung pinakaano siya, meron tayong iba pang other structure sa loob din ng cell na highly refractive. So kahit wala kang hindi mo siya makikita, no? So may point dun si Kian na hindi mo makikita na ibang-iba yung structure na to sa structure na ito na nasa loob din ng cell. Kunwari yung mga other inclusion bodies mo sa loob ng cell. So kung ayan si yes, meron ka bang Divina? Ay, okay. Na lang siguro niya. So, ayan, no? So, other than, kasi, kay endospore, no? Meron pa tayong other cell inclusions, no? Na, ang tawag natin doon, mga inclusion bodies na iba din yung refractive index niya, no? Iba yung, so kung pag tinamaan siya ng light, sir, last na po, ay may isa pa. Baka po to verify the structure. Yes, no? So, yan, tumatama na kayo. No? To verify if it's an endospore. Kasi nga, sabi din nyo kanina, si endospore mo, iba siyang na-stain. No? Sabi natin kanina, hindi siya na-stain basta-basta. Na-stain lang siya nung stain na gagamitin natin sa endospore staining. No? At yun, madi-differentiate natin siya sa vegetative cell. No? At ma-verify natin na siya talaga yung endospore at hindi siya other inclusion bodies katulad ng mga sulfur granules mo, yung mga yung mga sulfur granules kasi na yan, yung mga polyphosphate granules, yung mga nasa loob ng cell mo, highly refractive din yan, no? Mga malalaking structures din. Pero, so kapag tinamaan niya ng light, parang may mga bilog-bilog ka din na malaki sa loob ng cell mo. Pero iba yung, hindi siya ma-stain nung ating endospore staining. So para mako-confirm natin na ito nga yung endospore, hindi lang siya basta-basta inclusion bodies na sulfur granules, hindi lang siya polyphosphate granules na nandyan. Okay ba yun? No? Highly refractive itong mga to, yung si endospore mo, si inclusion bodies mo. Pero para ma-ensure natin na siya talaga ay endospore, isa-subject pa natin siya sa endospore staining. Baka yung mga nakikita nating highly refractive na structure sa loob nung pagtinignan natin sa microscope ay mga inclusion bodies lang pala yan. Tapos nag-conclude na tayong endospore siya. No? Kaya pa rin kailangan natin mag-endospore staining. Although, kapag tinignan mo yan sa microscope, makikita mo agad na may bilog-bilog na sa loob na mukhang endospore. So, to make sure na endospore siya, mag-endospore staining tayo. Okay. So, ayan. So, kung titingnan nyo dito sa ating drawing, ito yung endospore mo, no? Yan yung endospore natin na madaming layer. Ito yung vegetative cell natin. So, sa loob siya na-form nung cell mo, no? Usually, mga bacillus yung mga nagpo-form ng endospore. Di pa ako nakakita sa lab at sa tanang buhay ko ng coccus na nag-produce ng endospore. Di ko alam bakit. Pero ganun, no? Mga bacillus yung nagpo-produce ng endospore. So ito yung vegetative or minsan tinatawag nating generative cell. Ito yung endospore niya.
Yung endospore na yan, madidiscuss natin to later on. Pero may process pa ng paggawa ng endospore kasi. Madaming proseso kung para saan yung mga layers na yan. Madidiscuss natin yun later on in life. Pero yun, sa endospore ay napaka-resistant na structures. At through endospore staining, na-stain pa rin siya. So ano nga ba yung steps na ginagawa natin? Una, syempre gagawa pa rin tayo ng bacterial smear. I-fix pa rin natin siya dun sa slide natin. Kapag nakapag-prepare na tayo nito, ito ginagawa talaga to dito sa lab. Sana ma-experience nyo. Ito yung magpapausok talaga tayo. Magpapa-steam tayo. Minsan kapag walang steam, direct heat talaga namin nilalagay. Pero be careful not to boil them again. So ini-steam natin hanggang mag-evaporate yung nilagay nating stain. Kapag matagalan tong staining, 5 to 10 minutes na natin, i-steam. So ang gagawin natin diyan, yung unang process, syempre bacterial smear, yung unang process sa staining, after ng preparation ng bacterial smear is maglalagay tayo ng ating primary stain. Yung primary stain natin dito ay nakalagay ba dito? Wala. Si malachite. Diba? Ang ganda ng mga pangalan ng dyes natin. Malachite green, crystal violet, mga ganyan. Saffronine, diba? Ang social, pang name ng bata or ng mga anak, ganon. So si malachite green and from the name itself, green siya. No? So ifa-flood natin ng malachite green yung bacterial smear and then i-steam natin siya. No? Steam bath natin, papausukan natin ng steam. So ayan, ang gagawin nyo dyan, meron tayo sa lab nito kung paano siya ginagawa. I-replace natin yung pag nag-evaporate na lahat at hindi pa tapos yung time allotted for it. Dadagdagan pa rin natin. I-ensure nyo na hindi ito nauubusan ng stain. No? Laging flooded to ng stain ng malachite green. Kasi kapag tuyong-tuyo na yan, wala na. Nasira na yung structures nyo. Kapag sobra yung init, nag-evaporate lahat nung dye nyo na nilagay. So, constant steam lang yan. Steam, no? Steam nyo na yung steam hanggang ma-penetrate. Again, si heat dito, yung mag-a-act as the mordant. No? So parang siya yung nag-a-act as mordant, si heat. Okay? So primary stain, malachite green. Yung mordant na nag-a-act ay si heat. And then, dito naman, no? Ayan. Pupunta na agad tayo sa counter stain. Wala nang decolorize. Counter stain agad. So si counter stain naman natin dito na gagamitin, ayan, kung makikita nyo, ayan yung kulay ng counter stain natin, medyo kulay pink to red, no, reddish. Yan naman, ang tawag natin sa counter stain natin ay si saffronin pa rin. Normal na dyes na ginagamit natin for counter stain. Saffronin. Okay. Ngayon, kung meron siyang endospore at hindi lang inclusion bodies yon, no? Kung positive siya sa endospore staining, negative siya sa endospore staining, i-trace ulit natin. Ngayon, dito guys, yung endospore ang titignan nyo, no? Kung may endospore ba siya or wala. Or may inclusion bodies siya. So sabihin natin, inclusion bodies yung kino-compare natin sa endospore. So ito yung inclusion bodies. Ito yung mga polyphosphate granules, yung mga sulfur granules na nasa loob ng cell din, na highly refractive. Ito yung endospore naman. Okay, and ay, ang galing. Ang galing. Ayan, naglag na ako. Hello. Ano ba to? Ayun. Diyos ko Lord. Ayan. So, sa application ng malachite green at heat, so green pa rin to, no? Green. Pero, dun sa counter staining, so green pa rin to doon, yung inclusion bodies mo, hindi siya ma-stain ng malachite green, no? Hindi siya basta-basta ma-stain yan. Kasi nga, hindi naman siya kailangan i-penetrate ng stain natin dito. So, hindi na siya ma-stain ng ating malachite green. Pero, colorless pa rin siya hanggang sa dulo, no? So yung ating endospore lang
ay magiging green. Yung inclusion bodies mo, hindi siya makukulayan. Yung cell mo, yun lang yung mas stain ng safranin. So yun yung magiging red. So kaya lang tayo naglalagay ng counter stain para ma-distinguish natin siya dun sa, nasabi nyo kanina, sa vegetative cell mismo. No? So ulitin natin, si endospore, siya lang yung mas stain ng malachite green mo. Siya yung mapepenetrate ng malachite green mo na yan. Yung inclusion bodies, hindi yan mas stain. Yung cell mo, nung una, green pa rin siya. Pero kapag inano na, no? Ayan. Hindi siya mas stain ng malachite green. Siya ay red pa rin. Okay ba? Yung cell inclusion at yung cell mo mismo, no? Ayan. So hindi siya basta-basta mas stain ng malachite green. Kailangan mo talaga ng heat na para ma-penetrate yung multi-layered na endospore natin. Okay ba? So kasi medyo ano talaga siya. Medyo resistant. Kaya kailangan mo ng medyo mataas na heat dito. Matagalang heating para ma-penetrate yung resistant structure na yon ng ating ng dimes. So kung makikita nyo, ayan no, hindi lahat ng endospore na sa loob ng, ayan, medyo malabo no. Ganito talaga yung natural na makikita nyo sa lab. Ayan, ito, kunwari ito, yung mga yan. Or ito mga to, ayan. Hindi lahat ng endospore mo, or dito, mas animated version, hindi lahat ng endospore mo nasa loob ng cell. Minsan naliliberate yan during the process, no? Naliliberate out of the cell. Yung mga endospore na yan. So huwag kayong magtaka, ay sir, bakit nasa labas na to wala yung vegetative cell niya? Normal lang yun, no? Nasa process yun. At independent na yung mga yan kapag sa totoong buhay, no, nasa soil yung organism mo. Yung mga endospore na yan, basta nasa under stressful condition, ililiberate talaga yan, no? Tapos mag-regenerate na lang yan kapag expose ulit sa favorable conditions yung cell. Okay ba? So, yun ulit, no? Yung ita-troubleshoot ulit natin dito. Yun yung tatandaan natin dito. Kung paano nyo siya ita-troubleshoot. Kung sabihin natin, nakalimutan nyo, dahil hindi ko alam kung anong dahilan, no? Sabihin natin, nakalimutan nyo maglagay ng malachite green, so ano magiging kulay ng endospore? So, mga ganong bagay, no? Baka magpanik na kayo. Wala si malachite green. Ano ng kulay? No? Chill lang kayo. Okay? Pag walang malachite green, edi wala ka nang ginawa na nangyari. No? Wala kang in-apply na. So mga ganon. Walang heat, papasok, magpe-penetrate ba yung malachite green? Kung walang counter stain, mas stain pa rin ba yung endospore mo? Yeah? Yes, green pa rin yung endospore mo, pero medyo hindi mo makikita, medyo mahirapan ka makita yung vegetative cell, no? Mahirapan kang i-differentiate siya dun sa vegetative cell na red kapag hindi ka nag-counter stain. So mga ganung bagay yung kung paano natin siya ita-troubleshoot, no? Ayan. So ayan, ginagawa natin yan sa lab. At ito din, punta na tayo sa special staining. So okay pa tayo doon, guys? Medyo madali pa, no? Naintindihan niyo kung bakit siya highly refractive, yung konsepto nung kanina. Sir, paano po maalis yung primary dye dun sa cell? Yes, no. Ayan, sabi ni Kian, no? Yung kanina sa endospore, tama ba? Hala, naglalag yung aking ano. Naglalag ang aking, hello, ayun. Wait. Uminit ata siya. Ayan. So dun sa process, after iano ng malachite green kasi, ang pang decolorize is ano lang water lang, no? Oh, shucks. Hello? Andiyan pa ba ako? Unstable yung connection. Ang pinapang decolorize is water lang, as in para matanggal lang ng konti, no? Pero hindi na siya as in may talagang designated na decolorization process. Okay? So i-wash mo ng water para maano yung excess malachite green stain. Makikita natin yung sa lab. Mas makita niyo yung decolorization step, no? Sa lab process. Proper natin. Okay. Moving on. Special staining. Sa special staining, again, special microbial structures yung marireveal. Ang ganda nito, guys. Ang ganda talaga nito sa lab. Sobrang ganda. Ito yung pinakamagandang gawin. Ito yung kung wari si crush nyo, mas stain yung hands niya ng mga ano.
ng mga sapranin, mga ganon. Mga ganon yung moment na nangyayari. Pero papagalitan ko kayo pag na-stain yung kamay nyo kasi dapat nag-gloves kayo dito pag ginagawa nyo to. Pero ang daming stain, napakakulay ng buhay sa micro. At ito yung exciting part sa micro kasi ano lang siya talaga, hard process lang siya na kailangan mong i-perform lang. Hindi mo kailangan mag-isip. Follow the procedure lang. Tapos kung anong kulay, yun na, as is. Yun ang kagandahan dito sa part na to ng micro. No? Hindi mo kailangan masyado mag-isip. Mag-apply ka lang ng kulay, patak-patak, magawaan ng smear, okay na. Kaya siya ang ganda niya. Anyway, sana matry nyo. Please Lord, sana bumalik na sa sa face-to-face para matry nyo yung mga steps na to. Anyway, sa special staining, yung una nating babanggitin dito at pag-uusapan ay yung tinatawag nating negative staining for capsule. Pag sinabi nating negative staining, no, from the name itself, negative staining, ibig sabihin niyan, hindi mo in-stain yung cell. Well, kinda. Hindi mo instead na yung cell yung stain mo, yung background yung parang ini-stain natin dito. So, bakit natin ginagawa yon? No? Hindi tayo gumagamit ng basic, gagamit din tayo ng basic dye. Pero, ang major na gagamitin natin is itong mga to, yung mga acidic dyes natin. At sabi nga natin, dahil ang charge ng mga bacteria natin ay usually negative, no? Dahil nga sa nature ng composition ng cell wall nila, ng outer covering nila, negative yung charge niyan usually. At dahil negative yan, kapag negative dye, no, na may anionic chromophore, no, yung ginamit natin, so negative dye, anionic dye yung ginamit natin, i-repel yan ng bacteria mo. So hindi ma-stain yung loob ng cell. So instead na ayan yung bacteria mo, no, kuwari isa lang yan, yung nigrosin at eosin, medyo medyo racist to. No, itong nigrosin na to, pero okay lang yan. Hindi niya stain yung loob ng cell, ang stain niya is yung labas. Ayan, so ganyan siya. Ayan, artistic na si Sir. So ayan, i-stain niya yung outer, yung background, no? Yung background yung stain. So yung cell mo, wala siyang stain, colorless pa rin siya. Okay? Ngayon, ang gagawin natin after nyan, maglalagay tayo ng counter stain ng basic na dye, no? Na i-stain naman yung inner portion ng cell. Ngayon, dahil na-stain yung outer portion, dahil sa negative stain natin, sa eosin and nigrosin, na-stain ng basic dye yung loob na portion, yung matitira is yung tinatawag nating halo zone. Kasi makakita kayo ng parang halo na yung loob ng cell mo may stain, yung background may stain, pero yung capsule, hindi siya ma-stain. Kasi ano nga ba yung capsule? Anong ibig sabihin natin sa capsule? Ano yung mga capsule na yan? Ano nga ba si capsule? Usually si capsule ay gawa to sa gelatinous na, ito yung parang gelatin outer layer na sinisikret ng cell mo. Usually any bacterial cell na sinusurround niya yung sarili niya. No? So ito yung cell mo, ayan yung vegetative cell niya. No? Magpuproduce yan ng capsule surrounding it. At itong capsule na to, gelatinous layer, no? Surrounding the cell. Ano to? Made up of polysaccharide, polypeptides, no? Para siyang polysaccharide matrix. Okay? At usually ginagamit yan ng cell mo to adhere to certain things at minsan to avoid our immune system, no? Kasi nga medyo, 'di ba, polysaccharide, polypeptide layer, para siyang part lang din ng cell natin, no? Ng cell wall natin, ng cell wall natin. Ng katawan natin, di ba? Ano lang siya, sugar and proteins na coating. So kapag nakita siya ni cell, ay hindi to masama. Hindi to, part lang to ng katawan. So parang ganun, no? Para ma-evade niya yung immune system. So ayan, no? Yung capsule na to, yung capsule na yan, polysaccharide matrix lang yan. At in nature, yung polysaccharide matrix na yan ay non-ionic. Anong ibig sabihin natin doon? Kung gumamit tayo ng positive man or negative na dye, na ionic salt dyes, no? Ionic dyes, pag gumamit tayo ng ganyan, hindi siya ma-stain. Hindi siya mag-adhere doon sa surface nito. Kahit basic or positive or
positive or negative na dye yung gamitin mo, hindi niya stain yung capsule na to, itong polysaccharide matrix na non-ionic na to. Kaya ka nagkikreate nung halo zone na yan, ng mga halo na yan. Okay ba tayo doon? Okay. So, yung negative staining natin, to distinguish yung capsular material, yan yung capsular material niya, yan yung capsule na nagsusurround sa kanya na sinisikret, no? Extracellular na sinisikret yan ng cell mo. At ito yung, syempre, yan yung vegetative part ng cell mo. Ito yung capsule, yung surrounding. No? Okay ba tayo doon? So, ganun lang siya kasimple. Ganun lang kasimple. So, ang gagawin natin, si eosin at si nigrosin, i-stain niya tong background dahil nga negative stain siya. Tapos gagamit pa tayo ng positive dye, no? Ng basic dye para ma-stain naman si loob. Usually, gumagamit tayo ng safranin ulit dito para ma-stain yung cytoplasm naman. Okay? So, ulitin natin yung steps. So, ang primary stain natin dito ay anionic dye, katulad ni eosin and nigrosin, na hindi ma-stain yung bacteria, ang ma-stain ay yung background. Okay ba? Ang ma-stain niya yung background. So, ang pangit ditong i-positive negative natin, no, for capsule. Sige, try pa rin natin. So, primary stain, eosin and nigrosin, which is an anionic dye. Tapos wala din tayong decolorization dito. After ng primary stain, lagay agad tayo ng safranin. Actually, may isa pang step, pero sige, ganitohin na lang muna natin. Actually, ito yung pinakamatagal gawin. Ito yung medyo mahirap gawin. Kasi si capsule, natutunaw yan kapag ininit mo. Kaya air dry lang yung ginagawa natin dito. So, lagyan na din natin yung process ng air dry. Air drying lang to. So, pag-apply mo ng primary stain, eosin, nigrosin, or nigrosin, no? I-air dry mo lang, then maglalagay ka ng safranin. So, ang primary stain mo, hindi niya stain tong, kahit past kung may capsule man yan or wala, hindi niya stain sila, no? Ang stain niya yung background. Okay ba tayo doon? Hindi niya stain yung cell mismo. Yung background yung stain niya. Hirap maggawa ng K dito. Ayan. Background yung ma-stain. No, so colorless pa rin itong dalawang to. No? Colorless pa rin yan. Pag air dry, ganun pa rin yan. Yung background lang yung ma-stain. Background lang. Yung safranin, doon na ma-stain yung, ma-stain silang dalawa. So magiging silang safranin medyo pink. Pink silang dalawa, pink. Dito, colorless to ha. Colorless. Okay ba? Ayan, mapa-air dry, mapa-primary stain. Yung sa safranin part, pareha silang ma-stain ng safranin. Positive man yan sa capsule staining, negative man yan sa capsule staining. Pero, kapag yung may capsule siya yung magpo-form ng halo zone. Ayan, may halo na magpo-form. At makikita nyo talaga to. Ang kagandahan dito, yung mga organism na positive for capsule staining, sila usually yung, hindi lagi ha, pero kalimitan yung mga organism na positive for capsule staining, sila ay mga pathogenic na organism. Minsan ang weird lang kasi na yung karamihan sa mga positive for capsule, yung mga organism na may capsule, sila yung pathogenic. Pero hindi lahat, no? Hindi natin ilalahat. Pero karamihan na may capsule ay pathogenic. Okay ba? So, ganun lang yun. Clear tayo doon. Mga examples natin dito na positive for negative staining for capsule, yung mga organism na may capsule. Diyan papasok si Bacillus anthracis, sila Klebsiella, no? Yan yung mga nakakatakot ma-contract. Streptococcus, mga ganon, Neisseria, Clostridium, Haemophilus, Influenzae, Pseudomonas aeruginosa. Lalo na yung sa Pseudomonas, yung nagpo-form ng biofilm. And, capsule former din siya, no? And yun, yung mga yan. Sila yung mga notorious na mga pathogenic na organism at may capsule. Pero ulitin natin, hindi lahat, no? Hindi lahat ng may capsule ay pathogenic. Pero karamihan ay yes, pathogenic. Okay.
Moving on. Next is flagellar staining. Sa flagellar staining naman, simple lang to, special type of staining pa rin. Gumamit ulit tayo ng carbofuscin dye. Yung katulad kanina na ginamit natin sa ano. Pero dito, gagamit pa tayo ng isa pang mordant, no? Tannic acid naman yung ginagamit natin na mordant. So ang gagawin ni tannic acid, i-increase niya yung diameter ng flagella mo. So kung makikita nyo dito, para siyang sperm, no? Itong mga bacterial cell natin dito para siyang sperm. Kasi yung ginagawa ni tannic acid, ipepenetrate niya yung flagella mo at i-increase niya yung diameter ng flagella mo para mas clear siyang makita. Ayan, no? Ang ganda, di ba? Mas clear nyo siya makikita under microscope. Okay ba? So yun yung si flagellar staining. Specific siya para makita nyo yung flagella ng organism nyo. Kasi yung flagella na yan, importante yan for taxonomic identification din ng organism mo. No? Yung bilang, yung arrangement, kung nasaan, kung nasa tail ba, kung nasa tail, kung nasa isang side lang, kung nasa lahat ng part niya, yung mga yon, no? Yun yung mga ginagamit natin pang ID. So that's flagellar staining. At yon, tapos na tayo sa staining. Punta na ngayon tayo sa preservation of microorganism. Okay. So ayan, okay pa ba tayo? Okay pa ba? Medyo matagal na ba? 10:25 na pala. Okay. Okay. Ilang slide na lang tayo. Ay, okay. Konti na lang. Tatlo at 5. 8 slides na lang. And 7 slides. Okay pa ba? Kaya pa ba? Proceed pa ba tayo? Andiyo pa kayo? Hello? Connected pa ba ako? Yes po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ayan, okay. Next ay yung preservation of microorganism. So sa preservation naman ng microorganism, bakit nga ba natin ginagawa to? Unang-una ay dahil importante siya na yung mga organism mo ay ma-maintain nyo yung viability niya, no? Nung culture na, kuwari, nag-isolate ka ng isang culture lang, tapos ito na yung thesis mo. Kapag hindi ka nag-undergo ng preservation techniques ng microorganism, masisira yung viability ng organism mo, papangit siya, at mag-mutate yan, no? So to maintain, no, yung viable state, no, ng organism mo. So aside from that, bakit nga ba natin pinag-uusapan to? Makikita nyo yung advantages at disadvantages ng iba't ibang klaseng techniques. At sa konteksto ng Pilipinas, ang pinaka-disadvantage dyan ay yung pera, no? Medyo mahal kasi yung ibang preservation techniques na mame-mention natin. Kaya medyo ilan lang yung magagawa natin. Pero yon, ang good news dyan, meron na tayong mga magagandang equipments din na newly acquired dito sa laboratory natin sa UP Baguio at i-allow na yung pag-preserve ng mas matagal ng mga microorganism natin. Kaka-acquire lang, I think last year or last year, ng napaka-cool na freezer, no? Nagne-negative 80 degrees Celsius na freezer. Ayan. So meron tayong dalawang ultra-low freezer dito sa UP Baguio na pwede natin gamitin sa micro, na pang-preserve ng mga microorganism. At syempre, yung last na goal natin is yung kung bakit nga ba iba-ibang klase ng preservation yung nandito at kung saan siya dapat gamitin, yung ganong klaseng preservation. So, without further ado, simulan na natin dun sa bakit natin kailangang i-maintain yung mga microorganism mo. Syempre, to maintain yung sinabi natin kanina, the viable state nung pinaka-iingatan nating organism, yung pinakamamahal nating test subject. Kapag na-isolate mo yan, napakahirap i-isolate. Pinaghirapan mong i-isolate yan dun sa environment, tapos kailangan mo i-maintain yan. Pag hindi mo yun inalagaan, hindi mo na-maintain yung viable state, ulit ka na naman. So yun yung pinaka-importante, to maintain the viable state, no? Extended viable state nung pure isolate natin. Mahirap mag-produce ng pure isolate. Next, to avoid contamination at to restrict genetic change. Kasi kung maaalala nyo, yung mga bacteria natin,
Sige nga, kung maalala nyo si DNA replication. Anong problema kay bacteria? Kung i-compare natin siya sa atin, yung bacteria at eukaryotes. Anong pagkakaiba nila natin in terms ng kakayanan ni DNA polymerase? Naalala niyo pa ba? Ang mga araw. Hello, darkness, my old friend. Ayan, yes. Naalala pa niya. Horizontal, hindi. Ito, naalala ni Angela. Sabi ni Angela, yung sa error po ba ng pag-copy, sir? Yes. Totoo, yes. Yes. Angela, bilhin na ba? No? Kung maalala niyo yung ating lecture nyo sa Bio 100 pa ata to kasi, no? Kaya hindi nyo na siguro masyado maalala. Or na-mention ko din ata siya dito, no? Yung bacteria natin, maliliit yan. At dahil maliliit, mabilis lang yung mag-replicate, mabilis lang yung dumami, no? Mag-divide. Isang 24-hour culture na kung nag-start ka sa 2 cell, 24-hour culture, lalo na kay E. coli, milyon-milyon na agad yung cell mo doon. As in, mabilis ang magparami yan. At yung sa DNA in terms ng DNA replication ni bacteria, medyo si DNA polymerase niyan, hindi siya katulad ng DNA polymerase natin na may safeguard sa mutation, no? Medyo kay bacteria, sa mga bacteria, no? At sa mga lower forms ng mga organism natin, medyo okay lang sa kanila, na-allow nila yung mga base substitution through deletion, insertions, mga ganyan. Medyo mataas yung error rate ng pag-copy ng DNA. Yes. No. Sa error rate lang yan ni DNA polymerase. No? At dahil nga mataas yung DNA polymerase, yung rate ng error, so meron niyang anyway, nakalimutan ko na yung rate ng error ng DNA polymerase natin compared sa eukaryotes and prokaryotes. Pero mas mataas yung error rate nila. No? Kaya, ayun nga, mabilis na sila mag-divide, mataas pa yung error rate ng pag-copy ni DNA polymerase sa DNA replication. Tapos, ang bilis nila mag-divide, di ba? Mabilis pa sila mag-divide. So, mas prone sila sa genetic change. So, ang ginagawa natin dyan, i-restrict natin yung pag-grow nila. No? Through preservation methods and maintenance method. No? So, i-restrict natin as much as possible yung pag-grow nila. So, i-rep natin yan usually para hindi sila mag-divide kasi kapag mas madaming time na nag-divide sila, mas madaming chances na magkaroon ng error, magkaroon ng pag-change or pag-mutate. So kung example, kung itong organism na to, ayan yung bacteria mo. Ay, ang galing. So ito yung bacteria mo, isang bacteria lang. So mini-maintain mo to, mini-maintain mo siya. Ang pangit ng drawing ko. Ayan. Ay, pangit pa rin. So, mini-maintain mo tong bacteria na to. Tapos, hindi mo nire-rep, hindi mo ina-apply yung basic maintenance and preservation methods natin. Dahil nga, divide yan ng divide na madami, tapos mataas pa yung error rate ni DNA polymerase, ang mangyayari, mag-accumulate yung error na yan. Tapos, kung dati, meron pa yung amylase enzyme, or sabihin natin, mas maganda siguro cellulase, nagde-degrade ng cellulose. So, ayan, no? Kung nung una, no? So, nung pagka-isolate mo sa kanya, meron pa siyang enzyme activity ng cellulase. Tapos, after 1 year na hindi mo siya nire-rep, hindi mo pine-preserve na maayos, basta ka lang kuha sa kanya ng kuha, no? Pwedeng mag-mutate siya at mawala na yung cellulase activity na niya. So, magkakaroon ka na ng error. So, parang hindi na siya yung dati. No? Yun yung masaklap doon. No? Nag-iiba din sila. Hindi sila, forever na ganun sa'yo, loyal. So, ganun, no? May mga ganung bagay sa dito na ilang generation lang, pwedeng hindi na niya kamukha yung old na self niya na meron pang cellulase activity. So, yun yung mahirap sa kanila kasi nga mataas yung mutation rate nila.
So ano nga ba yung mga example natin ng metabolic preservation methods? No? Meron tayong dalawa lang naman, metabolically active and metabolically inactive. So pag sinabi nating active methods, yung metabolically active, buhay. No? Buhay yung organism mo. Active yung metabolism niyan. Buhay kasi, di ba? Buhay. So meron tayong una, buhay yung organism mo dito, periodic transfer. Ito yung madaling gawin kasi gagawa ka lang ng bago sa subculture mo every month, no? I-maintain mo yan every month. Gagawa ka ng bagong agar every month, tapos ita-transfer mo every month. Ganun lang yung gagawin nyo dito. Ganun siya kasimple, through subculturing lang yung method na ginagawa natin, no? So yun yung una, periodic transfer to fresh media. Gagawa ka every month, gagawa ka ng fresh media na ita-transfer nyo. So, transfer lang. Ang pangit dito, dahil sa mga metabolically active method, dahil nga metabolically active pa rin sila, nagdi-divide pa rin sila, may chance na mag-mutate pa rin. Pero ang kagandahan doon, nate-take care mo pa rin siya, no? Napaparami pa, na-maintain mo pa rin na yung viability niya. Pero hindi siya ganun kaganda, kumbaga, no? Pero at our end, na medyo lab-based na, medyo mabilis lang tayo naman nag-work, kung sa thesis nyo, isang sem lang kayo mag-work, okay nang mag-periodic transfer to fresh media. Pero kapag yung study nyo, mag-conduct kayo ng 5-year study ng culturing, wag naman na kayo mag-periodic transfer kasi yung in-isolate nyo nung una, nung ID niya na ganun, nung na-isolate nyo, ganito yung characteristic niya, after ilang iterations, ilang pag-transfer, pag-subculture, magbabago yan, mag-mutate yan, at iba na yung itsura niya. So yun yung mga problema mangyayari dyan. Next is yung overlaying with mineral oil. Metabolically active pa rin to, pero nililimit mo yung contact ng organism mo sa dissolved oxygen. So para hindi, dahil nga kailangan yung oxygen sa growth, maglalagay ka ng mineral oil, magpapahid ka ng mineral oil dyan. At ang gagawin ni mineral oil, i-cover niya yung bacteria mo. Ayan, i-cover niya. Nakita niyo ba? Ang galing, di ba? Kino-cover. Tadaan! At ililimit niya yung exposure sa oxygen. Less oxygen, less chance of division. Diba? Kasi nga kailangan si oxygen sa metabolism niya. And therefore, mas mapapatagal mo yung viable state ng organism mo dun sa slang. So hindi na lilimit yung exposure sa dissolved oxygen, tapos na lilimit din yung pag-dry ng agar. Yun ang kagandahan sa overlaying with mineral oil. So ito yung ginagamit natin sa mga organism under Bacillus at most Enterobacteriaceae. Pwede natin siyang i-overlay with mineral oil. Hindi sila maapektuhan masyado. Maganda to para sa kanila gamitin. Mag-overlay ka lang ng mineral oil. Pwede ka lang humingi kay manang yan, like pahidan nyo lang ng mineral oil, preservation technique niya. Next, meron naman tayong ginagamit na sterile oil. Storage in sterile oil na pati. Sterile soil. So yung soil natin dito, ganito lang yung simple, no? Kukuha ka ng soil dyan sa kung saan-saan. Alisin mo yung malalaking bato siguro kasi baka ang pangit naman may bato-bato dun sa culture mo. Ang gagawin natin dun sa soil na yan, so isi-sieve natin, paalisin natin yung malalaking bato, yung mga twigs siguro. Tapos, i-autoclave natin yung soil. I-autoclave natin yung soil para maging sterile. No? Papatayin natin lahat ng bacteria o lahat ng organism na nandun sa soil natin. After autoclaving the soil, wala na, no? Sterile na yung soil na yun, wala nang organism. Doon tayo mag-inoculate ng ating microorganism na gustong i-preserve. Okay? So yung storage in sterile soil naman, ito naman yung ginagamit natin for preservation ng mga sporulating microorganism, yung nagpo-produce ng spores, ng endospores kanina na nabanggit natin. So ganun lang yung storage in sterile soil. Ayan. Moving on dun sa ating metabolically inactive methods. Inactive siya kasi basically ang nangyayari dun sa organism mo, nire-restrict mo, no? As in total restriction ng metabolism niya. No? Hindi siya actively dividing dito sa mga metabolically inactive method. So ito na yung gumagamit tayo ng freezer, ng low temp storage. At dito, gagamit tayo ng glycerol or DMSO. Ito yung DMSO, ano nga ba to? Sa si dimethyl
sulfoxide. Ang ginagawa ni dimethyl sulfoxide, ang ginagawa niya ay simple lang, siya yung tinatawag nating cryoprotectant. Kasi, ulitin natin, bakit nga ba si cryoprotectant? Hello? Hello? Ano nga bang ginagawa ni cryoprotectant? Ni glycerol? Anyone? Any volunteer? Sir, yung sa freezing po. Sa freezing. Kasi ayan, no, ayan. Kaya nga ako naglagay ng ganyan dyan. Ayan, ayun. Yes, yes, Chantal, yes. Prevents the formation of snowflakes ng crystals, no? Yung mga crystals, ice crystals sa loob. Yung mga intracellular and extracellular crystals ng water forming inside the cell or outside the cell na mapapuncture yung cell mo during the freezing process. No? So yun yung pine-prevent natin. Kaya naglalagay tayo ng glycerol at dimethyl sulfoxides. Okay? So Chantal and Angela. Yeah. Okay. Okay. So ayun, no? Ayan. So na-maintain yung viability nila for 10 to 30 years, no? Pag gumamit tayo ng freezing and low temperature. Ayan, no? Tingnan mo, negative 196 degrees Celsius, talagang low temperature yan. Liquid nitrogen yan, no? Kapag yung freezer natin, dahil wala tayong liquid nitrogen ref dito sa, ayan. Yes, oo. Tama yun. Tama yun, Shanta. Okay. Yes. So kung wala tayong liquid nitrogen na medyo ang isang beses ko lang nahawakan si liquid, hindi ko pala nahawakan. Ginamit si liquid nitrogen nung nag-extract ako ng DNA sa plant para i-freeze siya at maging brittle siya, no? Pero hindi ko pa siya wala pang na-experience na liquid nitrogen ref. At ito lang sa UP Baguio, meron lang tayong ultra low freezer. Ito yung mga negative 70 degrees Celsius. Ito yung siguro mga gamit nyo. Gagamit pa rin tayo dito ng glycerol and dimethyl sulfoxide as cryoprotectants. Pero mas mababa, mas mainit yung temperature. Pero malamig pa rin yung negative 70. Ha? Pero hindi siya katulad kanina ng liquid nitrogen ref natin na negative 196 degrees Celsius. Dito negative 70 lang. At syempre, medyo hindi siya ganun katagalan yung ano natin. Kanina 10 to 30 years, dito mga 10 years nyo lang ma-preserve. Pero okay na yun sa atin. No? 5 to 10 years, no? Pag ganyan lang. Meron din tayong tinatawag na lyophilization. Tawag naman natin sa process na to, ito yung freeze drying, kung saan i-freeze mo muna under vacuum yung organism mo. After freezing, okay, i-dry nyo siya. No? So pagka-freeze, i-dry nyo siya. Alisin nyo yung moisture. Lyophilize nyo. Yun yung tawag natin dito. No? So i-freeze nyo sa 60 to 70 degrees Celsius and then ila-lyophilize nyo. Ang tawag dito, i-dehydrate nyo pala. What I mean. So, pwede nyo siya, pag ganito yung ginawa nyo, almost 30 years, pwede pa rin magamit yung organism na yun. So, dinidehydrate mo yung bacteria dito. I-freeze mo, and then i-dehydrate mo. So, dito sa freeze drying, ito yung na-experience naman namin. Ito yung mga, kapag bumili kayo ng, kunwari, kung bibili kayo ng culture sa international community, no, sa mga meron talagang nagbibigay ng mga culture dyan, lyophilized culture yung ibibigay sa inyo. Freeze-dried na culture. So, ito yung experience namin dito noon. Pag binili mo siya, hindi ko alam kung magkano nga ba yun. Pero, pag binigay nila sa inyo yan, ang itsura ng bacteria nyo, para siyang na-dry talaga. Meron kang parang glass ampule na ganyan. Tapos, andyan yung bacteria. Parang siyang powder lang na, yung mga bacteria mo, parang na-powder. Kunwari yan si E. coli. Or kung ano man yung culture na binili mo na nilyophilize nung company. So pag binigay na yan sa'yo, para buhayin mo yan, babasagin mo lang tong glass ampule na to, no? Ihahampasin mo lang ng konti, tapos ayun na, i-culture mo na siya. Papatubuin mo na tong
powdered substance na to. Buhay pa rin to, no? Kahit freeze dry mo yung organism. Pero hindi kasi lahat ng organism ay pwedeng ma-freeze dry. Merong mga organism na ayan pala, ayan yung ano. Ayan. Meron kang mga ito yung aparato, no? 30 years. Ayan siya, 30 years. Hindi mo na kailangan, so freeze drying pa rin to, lyophilization pa rin. So hindi mo na kailangan ng subculturing. So na-maintain mo yung tawag nito, yung viability. Kaya yung sinabing easy transportation na yan, itong glass ampule na to, no? Pwede yang i-package sa'yo, i-package lang yan ng mga bubble wrap, tapos i-send niya sa'yo, kumara sa ibang bansa yan, pwede yang ipabigay sa'yo. Yung exact strain na ginamit nila doon, yun yung magagamit mo. Kung ano man yung in-order mo na yan, para yung Amazon lang, gano'n. Okay? So yan yung apparatus natin for lyophilization. Pero hindi lahat ng organism ay pwede mong i-freeze dry, no? May mga organism na sensitive sa freezing temperature, no? Sensitive dun sa unang freezing process na ginawa natin. So ang nangyayari dyan, instead na i-freeze mo, i-dry mo na lang agad siya. So ang tawag naman natin doon ay liquid drying. So liquid drying ang tawag natin doon. Kung saan hindi ini-skip natin yung freezing process, no? I-vacuum dry agad natin yung samples mo. Ito naman ay dun sa mga microorganism na sensitive sa freezing. Okay? So ayan. Ayan. So stop share ko na. Ayan. Ayan. Hello. Ilang minutes tayo nag-lecture? Matagal-tagal din ba? Hindi ko inakalang madami akong ikukwento. Anyway, experiences lang yun talaga. Mga napagdaan ng mga bagay. Nag-mutate na siya, tapos nag-iba na. Di ba? Mga ganun. Mga hugot ko lang yan, personally. Pero ayun, no? Maganda yung pinagagawa talaga. Sa micro. Kaya mag-micro track kayo. Hindi micro thesis kayo na related sa environment. Ayun, punuan na din yung mga thesis advisee. Lahat ba kayo ay third year dito? Medyo madaming third year, no? Oo. Punuan na ang mga advising natin. So good luck sa paghanap ng advisor. Pero ayun, mukhang ang matatapos lang natin today is ito. Dahil ang daming chika ni sir. Pero okay lang yun. Kasi mas na papakita ko sa inyo yung mga nitty-gritty ng pinagagawa natin. At may experience nyo talaga yan. Kapag nag-lab kayo, pag bumalik na kayo dito sa UP Baguio. Yung mga gram staining process, lahat yan ginagamit talaga. Yan yung dapat yung gram staining and yung mga staining process na yun. Kapag, lalo na pag micro-track kayo, no? Kahit general biotrack kayo, kahit nakapikit kayo, dapat kabisado nyo yung paglagay ng counter stain, paglagay ng primary stain, mordant, anong ginagawa ng alcohol, pang-decolorize, mga ganon. Kahit tulog kayo, dapat alam nyo yun, no? Ita-troubleshoot nyo yun. Lalo na sa exam. At syempre, dun din sa laboratory exercises natin. So yun. Yun lang tayo for today. Mukhang ang lecture 4 natin ay next meeting na. Sir, kailan po yung first LE? So after, siguro, hindi naman tayo nagra-rush. Chill lang tayo. No? Ayoko namang ma-stress ako at ma-stress din kayo. So yung first LE natin, pag matyagan nyo si lecture 5, si lecture 5 medyo mahaba kasi siya. So isa-set up ko din yung sa section ni Ma'am Rose at sa section ni Sir Ronnie kasi medyo sila sa VLE. Pero siguro tignan nyo lang si lecture 5, no? Basta pagtapos na si lecture 5, hindi siya departmental, no? Oo. Para iba naman yung chika natin. Ayan, yan pala. Magandang tanong yan. Tanong ni Nigel, Sir, ask ko lang po, April 9 po ba talaga deadline ng Lab Rep 4? Yung tawag dito, yung 3. Yung 3 ang 9 talaga. Yung Lab Rep 4, nasabi ko din to kay Kian, kasi nagtatanong din siya kung 4 talaga. No? Kayo, sa tingin nyo, anong magandang deadline?
na hindi tayo ma-stress lahat. Hello? Hello guys? Okay na ba kayo doon sa dalawang lab report yon? Wala kayong iaangal? Pa-extend po nung sa 4. Yes, okay. Medyo mahirap po humanap ng mga pictures. Oo, ma-exercise yung kanyang pag-scour ng internet. So kung ganito kung nahirapan kayong maghanap ng picture, pero alam nyo yung theoretical itsura niya, pwede kayo mag-digital drawing ng mga possible growth forms. Okay lang yan. Mas maayos siguro yan, no? Sir, I message po na, okay, yes, thank you. Extension, okay. Sure. Gawin natin next week, no? Hindi naman tayo nagra-rush. I-check ko din naman lahat yan. So, okay lang yun. Mas magandang natin. Next week na lang ulit. Start ko na lang din yung BLE. Titan Serum. Oo, pwede na. Hindi ko alam sa kasi baka biobanking din yun. Biobanking yun, no? Ang ganda, no? Titan Serum daw. Ilagay sa liquid nitrogen rep. Oo nga, Titan War at some point. Pwedeng ma-preserve yung mga cells nila doon, yung spinal fluid ni Zeke. Anyway, so ganon. Okay. Yeah. Sir, question po sa pictures po to be used. Needed po ba? Hindi kailangan, no? Basta accept po government-based sites. Kahit sabi ko nga, pwede kayong, yung picture na gagamitin nyo, pwedeng, as in picture na nahanap nyo sa web, syempre isa-site nyo yun. Huwag yung HTTP basta-bastang site Yung maayos naman na site. Alam nyo naman siguro kung paano Anyway, in-text citation din yun. Tapos, yung image, kung hindi talaga kayo makahanap, no? Or para mas madali sa inyo, pwedeng theoretical lang. Kung alam niyo yung theoretical growth form niya, kunwari yung sa air na source ng microbe, alam niyo yung theoretical growth form niyan, no? Kasi nga sa air, diba? Diba? So ayun, no? Baka ma-spoil ko yung yung growth form. Dahil nga galing sa air, may certain growth form yan, alam niyo yung theoretical, i-draw nyo. Okay lang. Tapos, syempre, gandahan nyo naman yung pagkaka-present ng figures na yon. At mas madali siguro yan, no? Pag ganun yung mga ginagawa nyo. Na hindi na kayo maghahanap sa web ng. It's up to you kung mas madali maghanap sa web, okay lang din. Okay ba yan na ano ko ba? Kahit anong source, no? Okay lang. Basta yung iba't ibang microbial habitat natin. 'Di ba? Theoretical lang talaga to. As in, ito yung maganda, no? Puro lab report na tayo. Sir, how do we cite photos po na from journal? I-text nyo, no? I-text nyo pa rin yung, syempre, yung normal app, Tapos, pwede nyo din gawing, numbered na yung mga citation, Yung parang may superscript ba na number? Para hindi na kayo laging, may mga ganong technique ng citation. Pwede din yun sa akin. Hindi na number na lahat para hindi na siya in text lagi na et al, may ganon. Pwede din yun sa akin. Mas nasisimplify nga niya. Sa hanapin ko na lang yung citation sa dulo na may number. Diba? Pero ang trabaho nun minsan, depende sa inyo kung anong trip nyo. Okay lang yun sa akin. So, dapat sa pictures, meron siya doon nakalagay. No? Lalo na pag hindi sa inyo, yung figure na yon, yung picture na yon, dapat may in-text siya doon. Okay ba? Okay tayo? Clear tayo doon? Sir, pwede po ba tumawad sa lab rep? Yung 4 ba to? Yung 4 ba to, Angela? Tama ba? Yung tinatawadan natin? Yung mga susunod po. Yung 4. 4, no? Tama ba? Tama? Or yung 3? Ano itong tatawadan natin? Sa lab rep. Okay. Wala raw po.
Oo. Wala silang lab rep. Okay lang yun. Iba tayo. Guys, yung lab rep natin dito, hindi siya yung ano talaga. As in, sobrang seryoso. No? Na lab rep. Medyo chill na lab rep lang siya. Hindi naman ako masyado tumitingin sa... Ang importanteng makompleto nyo ay yung guide questions. Lahat ng guide question dapat nandun yan sa results and discussions nyo. No? Siyempre yung results nyo, theoretical lang yan. Oo. Theoretical lang yung results nyo. Yung hahanapin ko, no? Hindi talaga yung abstract, hindi yung intro. Ang hahanapin ko ay yung parang sagot nyo, no? Pero hindi nyo i-separate yung, 'di ba? Parang yung research question natin noon, na separate yung sagot dun sa lab rep mismo. Hindi siya ganoon, ha? Hindi siya separate na ano. I-include nyo siya. Yun yung technique nyo. Pwede nyo ilagay yan sa introduction, yung mga guide questions na sinasagutan nyo. Or pwede nyo ilagay dun sa results and discussion kung saan nyo gustong ilagay. Okay. Hindi. Yung title, hindi nyo na kailangan mag-isip ng iba pang title. Yung mismong title ng exercise, yun yan. Medyo ito yung formal lab report talaga na ginagawa. No? Okay? So hindi masyado strict yung lab report, guys. Medyo may format lang dyan para matulungan kayo dun sa mga ilalagay, pero hindi siya ganun ka-strict. No? Ang mas bibigyan ng points dyan ay yung answers to questions, the guide questions, na kailangan yung ma-insert dun sa lab report. Okay ba? Okay ba tayo doon? Hello? Clear tayo doon? Yung guide questions, guys, ha? Yun yung pag-focusan nyo. Okay? Hello? Yes, okay. By group pa rin naman siya. So, di ba? So, madali lang siya. Ang ginagawa natin dyan ay toka-toka na lang. Ganun. Pero basahin nyo, nung mga lahat, lalo na yung hindi nag-R&D, basahin yung R&D. Kasi, di ba, exam, ganyan. Natatrain na kayo sa exam. So, ayun. Kung may tanong pa kayo, i-chat nyo lang ako. Kung wala na, pwede na kayong umalis. At magre-resume na lang tayo Thursday, no? Kasi April 9, Kagitingan. Thursday. So, lecture 4 siguro tayo ng Thursday. Hindi tayo, medyo mahaba din pala si ano. Napahaba yung kwento. Anyway, yan. No? So, yeah. Pwede na kayong umalis. Bye, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you din. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. End ko na. Bye-bye.